Una encounter ko, 2005, doon kami sa bayan ng Hinatuan. Tapos gawaing masa kami. 3 bulan kaming nagawain masa. Pero hindi ko naman alam na mayroon na palang mayroong isang team na intel operasyon ng unit namin. Ang isang team, doon sila sa isang baryo na mayroong patrol base. Pag kami naman, isang squad, doon kami sa gawaing masa. Tapos ang isang team naman ng intel operatives namin, mayroong pinupukusan na target, yung patrol base. So pagkatapos na natapos na pa mabuo ang isang patrol base, mayroon ng kung sa kwan pa hinog na para maglunsad o para maglunsad og mga tactical offensive. Paano nyo masabing hinog na? Yung kwan sir, yung mga 80% ang lahat ng kampo alam na kung ano ang depensa, ilan ang tauhan sa sulod sa patrol base. Alam na kung sino ang mag-reinforce na tropa ng Saan manggagaling? saan manggagaling. Alam na. Tapos doon, nagtaka kami dahil pinatawag kami ng CO namin. Mayroon palang meeting, pulong ng mga, ako naman kabilang sa command. Isang platoon kami doon. Tapos ako, ang hinawakan ko naman kasi membro ako ng partido, nandun ako sa taga-bansay, taga-training ng mga kasamahan namin. Staff ako ng platoon namin. Alam ko naman na kasi ang CO namin nag-inform na ito ang gawin natin. Targetin natin yung patrol base dahil pumupad tayo sa kampanya. Di kan nanggaling sa itaas dito sa NMRC region. Tapos pag doon nalaman namin na ang target pala namin ay isang patrol base sa bayan ng Hinatuan. Bakit nyo tinitira yung mga patrol base na anong rason? Mayroon namang demand ng mga tao doon dahil yung patrol base nag-abuso ng mga magsasaka pagpatrolya ng isang kapgo. Ang isang pamilya na magsasaka hinihingaan ng manok na walang bayad. Ganon. Yung ganon. Pag ganon may mag-complain na ganon sa inyo, action kaagad kayo pag ganon. Action kaagad. Tapos yung namang kadreman is abusado. Ang daming reklamo doon sa barangay. Tapos mayroong mga anomalya doon sa barangay. Mga checkpoint, hingian ng kahit ano. Yun ang tinatarget dahil hingi ng mga magsasaka. At saka
Plano naman yan sa inorderan naman ang CO namin sa mas mataas pa sa kanya Mm. sa region. Doon, na buo ang plano. Mm. Ang assignment ko naman dahil yun ang unang i-read namin. Doon ako sa main body. 3 squad kami. Isang platon, 3 squad. Isa ang assaulting squad at saka isa naman ang backup Mm. squad. At saka kami, dahil ako ang nandun sa main body, squad 2, containing fire kami. Ano yung containing fire ulit sa inyo? Yung sir, yung nandun sa gitna. So, Sam- yung assault, iba, Samtang may nag-assault, mm. mayroon namang nag-cover fire Mm. na isang squad. Mm. Assault at saka ang pag-assault, cover ng fire. Hanggat makarating sa target. Mm. Nakontrol namin sir, mga 2 oras na putukan. Ikwento mo nga gano'ng kahirap din sa inyo yung gano'n na, siyempre una mo yun eh. No. Ang hirap talaga kasi sa akin naman sa kabataan ko pa, kasi yung bata naman aggressive eh. Aggressive. Mm. Aggressive. Tapos lahat ng galaw yung may yung Maliksi. mabilis, Mabilis. at saka maliksi. Oo. Mm. Doon naman sa sinanay namin hanggang makasaang target. Dahil ang kuwan ko noon, ang edad ko ay mga 21. Mm. Meron naman ka ba? Dahil first time pa eh. Mm. Ang pagputok talaga, unang putok, siguro, doon ako pinagbahan. Ganito pala. Pero sa kining kuan, sa matagal na sa pag-approach at saka pag-assault, nawala yun na yung kuan ka ba? Dahil high moral ang kasama namin. Dahil, Nakontrol na yung detachment. ibig sabihin ng control kasi, na-overrun na. Parang Na-overrun na. ganun. Nakarating na kami sa first line of defense ng KA. Mm. Nakuha na namin yung first line of defense. Mm. Tapos ang kukunin naman namin ang second line of defense doon sa sunod. Mm. Tapos ang sitwasyon noon, dahil napalibutan na namin yung kampo, yung kadriman tumakbo. Yung ibang mga KA tumakbo rin. Mm. 3 na lang ang naiwan doon sa loob. Mm. Kami mga 60 plus. Grabe. 60 plus kami, isang platon. Mm. Isang platon 60 plus o 2 platon na yon? Isang platon sir, dahil ang squad namin is 20 plus. Nung panahon na yon, hindi Yung normal panahon yun, na di ba? Ang normal na squad, siyam lang. Hindi sir, Mm. Hindi pa. Mm. Platonesis yun pa to. Mm. Mga 2002 pa man to sir. 2005, Mm. 60. Yun, walang magawa ang kuan. Walang magawa ang 3 KA. Hindi naman namin dahil nag-surrender. Nag-surrender yung 3 KA. Tapos, ang ginawa namin, para ma-relax sila, dinala namin yun doon sa kabahayan at saka yung medical naman namin, tinulungan sila ng medical Mm. at pinarelax. Kinuha namin yung mga armas at mga kagamitang
militar, Hmm. yung mga pang-personal nila, sinauli namin, yung mga relo, yung mga ano pa, sinauli namin sa kanila. Ang dinadala namin yung armas, bala, at saka yung mga radyo. Ang tatlong kaa na nag-surrender, i-turn over namin sa barangay council, barangay kapitan. Hindi namin dinala dahil kung dalhin namin, wala kaming kwan. Hindi namin intensyon na dalhin namin. Hmm. Pag nakontrol na namin, iwan namin sa barangay. Yun ang una kong cancer. Ano naman yung encounter? ano naman yung Intensive. Oo nga, ano naman yung kwan mo nun? Masaya ka na nagawa mo yun o Ang dahil sa tumupad ako sa tungkulin ko dahil leader ako at mayroon kaming sinumpaan, ang masabi ko lang sa sarili ko sa ngalan ng organisasyon, masaya ako. Pero sa sarili ko, bakit naman ganun? anong sabihin? Bakit naman ganun ang putukan? Pero sinabi ko rin sa sarili ko, kung ako ang namatay, wala talaga. Swerte talaga ako dahil hindi ako nakuan. Kawawa naman yung mga kaa na tumatakbo. Ano. Yun ang pagkasabi ko, sir. Pero sa ngalan ng organisasyon, tumupad lang ako sa aking sinumpaang tungkulin. Nandun ako sa organisasyon, masaya ako na nakatupad ako sa kuan. Pero sa sarili ko naman, medyo nakonsensya ako. Ganon. Ano yun kumbaga, kasi simula po lang halos, Sa simula nakukonsensya pa ka rin. lang. Oo. Sa simula pa lang. Yun, mga 2005. Sunod naman, dahil inassess namin ang mga aral, bakit yung una kong pagkasali ng tactical offensive, inassess namin yung mga kahinaan at mga positibo. Ang tapos naman na gawain namin is nandun kami sa isang province dahil mayroon namang reaksyon ang militar. Lumilipat talaga kayo Oo. pag ganon? Oo. Doon sa bayan sa probinsya ng Agusan, Surigao Sur, doon na ang mga reaksyon ng mga trupang militar. Tapos, iniwasan namin na magka-encounter. Dahil pag i-encounter namin, mabulabog ang sunod namin na plano. Hindi namin magawan ang isang plano kung i-engage namin yung nag-reaksyon na trupa. Lumipat kami, nag-mobile kami galing Surigao Sur patungong Agusan Sur. Doon sa bayan, sa hangganan ng bayan ng Rosario at saka Bunawan. Doon kami nagpatuloy sa gawaing masa. Tatlong buwan kami doon sa mga mining site, minahan area. So ano naman ang ginagawa nyo pag may mining site nung panahon na yun na? Nung panahon na yun, yung mga small scale, yung mga tao na nagmimina, mayroong pinadala namin na isang squad para maggawaing masa. Pinakausap nila ang mga nagmimina at saka hinihingaan ng suporta. Magkano hinihingi nyo kada butas? Walang tinakda kung magkano, basta sa puso lang nila kung ano ang kanilang ibigay.
Pero financial man siya at bawat butas may magbigay talaga. mayroong nagbigay. Mayroong sa isang korpo, may isa kasako. Tapos yung mga tunnel owner magbigay ng pira, mayroong tag 10,000 Mm. bawat tunnel owner. Pero hindi naman namin hiningian ng mataas. Wala kaming hinihingi na ganito, ganon. Sa kanila lang ibigay. Mayroon namang nagbigay ng mga pagkain. Mm. Hanggang 3 buwan kami doon sa bayan ng Rosario at sa Kabunawan. Hanggat nabisto ang aming gawain. Mm. Mayroong mga sibilyan nga nag-report. Tapos nabulabog kami sa isang bayan. Hindi naman namin i-engage dahil may plano kami. Mm. Atras kami. Patungong boundary ng Rosario at sa Katagbina. Dahil ang plano namin, atakihin namin yung isang patrol base Ulit. ulit doon sa Tagbina. Ano naman yung bakit naman? Kasi may datos kami na nakuha na ang kadriman katulad din ng gawain yung isang patrol base doon sa bayan ng Hinatuan. Mm. Putong, tapos ang maraming reklamo na sugal doon sa baryo Mm. at saka mayroon namang nabuntis na mga kababayan. Yun ang kuha namin. Binano. Hanggat sa mabuo na naman ang datos, mga October man siguro to. Okay. October 2005. Kumpleto na yung datos. Sa bayan ng Tagbina, doon namin may isang patrol base na inatake namin. Katulad din, mga 60 plus din kami. Dahil mayroon naman kaming sampa. Mga bagong sampa. Mga bagong sampa. Yung mga sampa, yung mga matagal na pinapunta namin sa isang unit at saka yung mga bago i-train namin at sa practice para ma-practice sila sa gawaing militar. Doon namin pinasama sa isang tactical offensive. Parang test mission yan sa Yes, sir. military. Parang test mission. May ganun pala kayo. Yes, sir. Pag may mga bago, isasabak na namin sa operasyon. Mm. Pag matapos na sila sa pag-training. Tapos, noon, hindi nagtagal, yung kampo, kasing laki naman ng isang kampo nung unang inatake namin. Ang kaibahan lang kasi bago pa. Madali lang pasukin dahil isa pa ang kural. Walang kural sa sulod. Mm. Sa labas na may kural. Tapos Ano yung koral yung ganon? yung bakod. Bakod. Yung bakod. Tapos wala pang mga paksol. Running trenches na yung nandun sa
sulod ng kampo. Mm. At saka may kahinaan ang kadriman Mm. dahil lasing pag-atake namin. Yun, mga 45 minutes control na. Napasok namin. 60 kayo ulit. 60. Tapos ang sunod sa kampo 20 plus 23. Yun, tumakbo yung mga siktakbo. Yung kadriman, tumakbo din. Mayroong isang na nandun. Hindi na nakatakbo kasi may sugat sa paa. Mm. Yun. Dahil tumakbo na ang pinasok namin ang kampo at saka yung sugatan binigay namin sa medical. At, Sugat, ganon. at pagkatapos, turnover namin doon sa barangay captain. Ganon ba yung SOP nyo? Ganon ang SOP namin, sir. Pagkatapos, atras kami, mga 5 p.m. sa hapon, atras kami. Long march kami. Wala na kami doon sa, wala na kami doon sa bayan ng Tagbina. Naglakad kami ng 3 gabi at 4 na araw. Ganon ba style nyo talaga? SOP nyo talaga SOP pag na. Pag may atakihin kami, andun kami, nag-long march. naglo-long march talaga Nag-long kayo? march kami. Yung mga taon ng 2002, patungong 2010, Puro ganon kayo? puro ganun kami. Pag may atakihin kami, Long march? long march. May dispatch kaming, may mga team kami na ipapakat. Tatlong team, Taga-git-git lang? ang taga-git-git. Mm. Tapos, i-intact naman yun sa amin. Pag git-git yung tropa na humahabol. Intact sa main. Tapos yung main nyo, Yung main, 60-60 talaga yan noon. oo, 60 yun noon. Anong mga armas nung 60 na yon? Important kasagaran, sir, dahil ang armas talaga ng A14, Front 14 is nandun ta sa pick-up area. Mm. Pag read sa pick-up, niread ng 2003. Mm. Ang karamihan sa mga armas na nakuha is M14. At napakaganda ng M14. Anong armas mo noon? M14, sir. Kasi yun naman ang armas na binigay sa akin ng squad leader ko. Yan. Tupungan sa akin yung M14, sir. Malaki yung M14 eh. Pero, nagustuhan mo, sa labanan, nagustuhan mo yung M14. Nagustuhan ko, sir, dahil napakalakas. Mayroon naman ang rami pa namang bala. Noon, marami rin kayo nakuha sa pick-up na bala ng M14. Marami, sir. Maraming nakuha na. Pero pag bumibira kayo ng ganon, siyempre tipid-tipid din sa bala. Tipid, sir. Mong limit lang kami ng sa isang personnel, 4 na magasin. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Depende sa sitwasyon, pag pumalpak ang isang assault na hindi na pasok agad, mag-request kami ng bala. Mayroon namang isang squad na nga tagahatid ng bala. Ganon. Pero nandun lang sa isang baryo. Mayroon namang tagahatid ng bala. Pag wala ng bala sa nag-aatake, mayroong support na isang squad para maghatid ng bala. Pag mag-command ang CEO namin na pwede pa, mga 15 minutes, kaya natin to kontrolin. Pero pag hindi makontrol sa 15 minutes estimate niya, Mm. hindi talaga magpadala ng bala.
Ganun pala na. So ikaw noon, mga panahon na yon, Yung panahon na-assign din ako sa taga-reinforce, sir. Oh, na isang squad. Kasi ang bata pa, mm. malakas tumakbo. Ang piliin naman yung taghatid ng bala is yung malakas tumakbo. So Ako yun na-assign yung ako trabaho ng mo. mga 3 bulan na taga-reinforce. Ang hirap talaga. Yung nga, sige, kwento mo nga yung buhay ng gano'n naman. Ang hirap talaga kasi doon sa isang service leg, mayroong ang blocking force namin 2005. Mm. Ang isang squad na nakakampo sa high ground na raid ng tropa. Pag raid ng tropa, encounter sa kuan, umatras yung kasama namin Mm. patungo doon sa isang baryo. Pag atras, kasi isang oras sila putok-putukan doon sa babaw, Mm. wala namang bala. Kuha na lang, tag duha ka magasin na lang. So, atras sila sa isa ka baryo. Pagabot dito sa isa ka baryo, na-encounter na po sila sa isa ka tropa, isa ka kulong sa tropa. Mm. Di wala nang bala. Yun, ang tungkulin namin is isang squad. Galing pa kami sa isang baryo. Kasi wala namang bala ang isang squad namin. Mm. Ang sabi ng CO namin na magpadala ng bala. Yung isa ka squad, ang tungkulin namin is mag-reinforce para maghatid ng bala. Mm. Paghatid namin ng bala doon sa kasamahan namin ng isang squad, mayroong EPC na nasa lubong namin. Hindi kami nakapunta doon sa kasamahan namin dahil may EPC at saka may 6x6 na nakaharang sa amin. Pinaputukan kami. Pagputok, hindi kami nag-reply para hindi kami malukit. Nag-change kami ng ruta. Mm. Ang layo kasi, yung mga putik, mga daanan mo, ang hirap. Mga 4 na oras kami nakarating sa isang squad. Hindi, ubos na yung bala nila nun. Wala na. Ubos na. Encounter pa naman sila doon sa Mm. Pero ang ginawa naman ng isang squad na nag-encounter, sinabayan na lang ang putok ng army. Hindi naman makapenetrate naman ang army dahil mayroon namang physical na terrain na binta sa Sa bentahe yung tropa nyo? Bintaha, oo. Mm. Pag mo kuhan sila mag-approach, pag naman, Mm. pasaka, di ma-snipe sila. Pasaka, paakyat. Pasaka o paakyat. So, ganun. Ang hirap pag ma-assign ka sa kining taghatid ng bala. Ang daanan mo, ang change ng posisyon mo, Mm. malayo pag ma-encounter. Pero yon okay naman sa'yo nun na trabaho. Okay naman dahil elemento ka pa rin nun. team leader na ako, sir. At team leader ka na. Team leader na ako nun. Yan Ba't ang- ka na-promote na team leader? Ano bang kwalifikasyon na maging team leader sa ano? Ang kwalifikasyon ng maging team leader, una, marunong kang magpakilos ng tauhan mo. Mm. Ikalawa, nakatapos na ka na nagbaka pa. Mm.
Ikatlo, membro ka ng partido. At ikaapat, magaling ka sa disiplina. Disiplina at marunong kang mag-command. Yung apat na kwalifikasyon ng magiging team leader. Yan ang second episode. Hmm.